So halimbawa, itinext mo sa ibang tao, enough na yon para ikaw ay mademanda for libel. So in libel, publication means it is enough that a third party, one other person had read it. At ano ang um, ano ang penalty sa libel? Sa revised penal code, ang tawag sa penalty ay prison correctional medium. Prison correctional medium. Anong ibig sabihin ng prison correctional medium? Ang prison correctional is 6 months and 1 day to 6 years. Yun yung buong range ng 6 months and 1 day to 6 years. Kunin mo yung range na yon, meron 3 period yon. Minimum, medium, maximum. So, hatiin mo yung 6 months and 1 day to 6 years. Di ba? Hatiin mo sa 3. So, yung medium yung dito. Yung sa gitna, di ba? Yung dito, tsaka dito. Ano yon? 4 years and 2 months yon. Got it? Hatiin mo yun, 6 months and 1 day to 6 years. Minimum, medium, maximum. Yung hanggang dito, ano yon? 4 years and 2 months. Kasi tigto 2 years yun, right? 4 years and 2 months ang penalty ng libel sa revised penal code. However, noong one morning, tumayo si Tito Soto, Senator Tito Soto, sa Senado. At yung Cybercrime Prevention Act na ang kanyang pakay ay mahuli, maimbestiga at maparusahan yung mga human trafficking, child prostitution, child abuse, yung mga scam sa internet, online, mga phishing, mga ATM fraud, di ba? So lahat ng mga krimen na yun na tungkol sa property at tungkol sa mga pag-aabuso sa mga bata at pag-human trafficking, yun yung pakay ng Cybercrime Prevention Act. Yun yung mga categories. One morning, tumayo si Tito Soto, isinama niya yung libel. At dahil wala siyang kasamang kategory doon, isiningit yon doon sa child prostitution. So kitang-kita nyo doon sa structure ng Cybercrime Prevention Act na wala talagang, na isiningit talaga. Isiningit lang yung libel doon. At ang nagsingit noon ay si Tito Soto at sa sa sinamaang palad ay walang tumutol. Last minute siya eh. Last minute na insertion na walang tumutol dun sa mga senador doon, nakarating sa BICAM, nakarating sa desk ni Noy Noy, pinirmahan ni Noy Noy. One morning we woke up, batas na siya. Ganun ang at ngayon ang mahirap na siyang ibalik doon sa data. Dahil nangyari yon, to be fair to the DOJ, sinabi nung DOJ Undersecretary at that time, hindi namin priority yung libel na ganyan. Ang gusto namin talagang usigin at tugisin yung mga human trafficking, yung mga child prostitution, yung mga child abuse, kasi yung may mga magulang na yung mga batang malilit, di ba? Ginagamit yung doon. Or yung mga yung sa dark web, nagbebenta ng mga sanggol doon eh. Yan, sa dark web. Yun yung mga gustong atugisin. So, hindi nila dapat priority yung libel. Pero nandun siya, merong provision on libel na isingit. At nakalagay sa Cybercrime Prevention Act, anumang crime na pinaparusahan sa Revised Penal Code na ginawa sa pamamagitan ng online ay tataas ng 1 degree. Tataas ng 1 degree ang iyong penalty kapag ikaw ay gumamit ng internet. Nagiging Kaya yung cyber libel, yung libel na, di ba ang sabi ko kanina, 4 years and 2 months. Ang maximum to from 6 months and 1 day minimum to 4 years and 2 months maximum. Yun yung prison correctional medium. Dahil nakalagay sa Cybercrime Prevention Act na 1 degree higher. Hindi niya sinabing 1 period. Kung 1 period lang, gaganon lang yun eh. 1 degree higher is tatalon siya dun sa equivalent. Yung equivalent ng range na yon, di ba? Tatalon siyang ganyan. So pag tumalon siya, yon? Doble. So ano yung doble ng Ano yung doble ng 4 years and 2 months? Magiging red. Ano yung doble nun? 1 degree higher, tumatalon siya. O Nikki, 4 years and 2 months, doble yan mo. Magiging? 8 years and 4 months, no? 8 years and 2 months. Ay, 8 years and 4 months.
Ano siya? Naging, naging 8 years and 4 months ang penalty ng cyber libel dahil sa isiningit siya sa Cybercrime Prevention Act. So, yun na yung penalty ng libel sa cyber libel. Ngayon, dun sa kaso nila, so sabi ngayon ng Solicitor General, doon sa revised penal code, merong provision doon sa mga prescriptive period. Merong specific provision din. Kapag libel, 1 year. Naka-specify yun, libel. Kapag libel, 1 year. Ngayon, ang sabi ng DOJ at Solicitor General at saka yung DOJ Secretary, hindi na namin gagamitin yung 1 year prescriptive period ng libel kasi yung Cybercrime Prevention Act ginawang 8 years yung penalty. So ang gagamitin naming prescriptive period, yung prescriptive period ng mga krimen na punishable with 8 years. Kaya tumaas yung prescriptive period niya, kaya nahagip yung kahit na 12 years ago yung publication na yon. Actually, hindi siya 12 years ago kasi ang ginawa nung writer, meron siyang nakitang typo error. Wala na siya sa archives Wala na siya sa archives ng Rappler. Makikita mo lang siya kung ginoogle search mo si Wilfredo Keng. Kapag ginoogle, pero sa archives ng Rappler, wala na dun. Tinignan ko, wala na dun. Nasa Google lang siya. Dapat Google lang yung demanda niya. Anyway. Yung writer, in-update niya. Kapag in-update mo pala yun, tumataas siya sa search engine, ganun ba yun? Lumalabas. Napapalitan yung date. Merong updated November 11. Merong ganon. So, ang ginawa nung DOJ, doon nila binilang yung prescriptive period. Pero more than 1 year pa rin yun. Dapat prescribed na rin yun. Pero sabi nila, hindi yun ang gagamitin nating prescriptive period. Mas mataas kasi 8 years na yung penalty niya. So, delitis yun at kinonvict siya sa RTC at in-uphold sa CA, right? So, ngayon ay nasa Supreme Court na siya, yung kanyang kaso. Okay, and the questions about cyber libel, kung wala na, tayo ay magkakaroon let's have a 15-minute break. Media rin. Kasama rin yung mga komentaryo, opinion, mga reviews. At ito rin ay bahagi ng privileged communication as fair comment. So, ang mga sumusunod, ay tinatawag na subjects of fair comment. Lahat ng gawain ng Estado, mga trabaho ng gobyerno, workings of government, mga ginagawa sa pamamahala or governance at acts of public officials, mga ginagawa ng mga pampublikong opisyal, lahat yon ay pwedeng komentuhan, punahin, tuligsain, bigyan ng statement, etc., etc. So ito yung mga subjects of fair comment. Hindi ito exclusive or exhaustive. Ito ay isang listahan lamang ng mga halimbawa. So meron kayong tanong, so medyo malawak ito, di ba? Lahat ng gawain ng gobyerno at ng mga public officials at uri ng pamamahala ay maaaring komentuhan. Punahin, tuligsain kung ito ay mali. So halimbawa, yung confidential funds ng mga public officials, pwede mo yon komentuhan dahil yon ay acts of public officials, manner of administering public institutions, halimbawa educational, religious, charitable, yung pagpapatakbo ng mga charitable, religious, or mga pamantasan, educational institutions ay maaari mo ring komentuhan. Ang mga public infrastructure, mga public utilities, mga internet, mga kuryente, etc., public works, etc., transportation, maaari ring punahin or komentuhan. Trabaho ng mga empleyado sa public utilities, public works, public infrastructure, yung mga staff nila, pwede mo ring komentuhan. Lahat ng consumer products, halimbawa, meron kang ginamit na produkto or pagkain na ikaw mismo yung gumamit, maaari mo itong komentuhan. So, pwedeng sa social media or artikulo.
Ang lahat ng mga advertisements, pwede mo ring komentuhan. Ito yung mga reviews. Lahat ng literary and artistic work, kasama na yung mga pelikula, mga exhibits, pwede mong gawan ng review, pwede mong punahin. Pero dapat ay napanood mo to or nakita mo to ng sarili mo mismo. Hindi pwedeng pupuna ka or magre-review ka ng isang pelikula na hindi mo napanood. Trailer lang yung napanood. Hindi pwede. Ang dapat napanood mo yung pelikula or nabasa mo yung libro na iyong kinokomentuhan o nire-review. Public entertainments, mga TV shows, etc. Maaari mo ring komentuhan. At involvement in public events such as sports, fashion shows, performances, yung lahat ng mga tao na rumarampa, halimbawa sa mga fashion show, yung mga atleta sa mga sports, lahat ng public performances, maaari mo itong komentuhan, yung mga suot nila sa mga fashion show, sa mga red carpet, maaari mo komentuhan. At merong catch-all category, lahat ng merong uh, pampublikong interest or appeals to the public kung saan gustong marinig ng publiko, appeals to the public. Lahat 'yun ay merong maaari mong komentuhan. At ano ang para maging patas ang iyong comment ayon sa Supreme Court, ito ay dapat ay nakabatay sa totoong pangyayari ang iyong kinokomentuhan. So, hindi pwedeng nag-invento ka lang ng isang pangyayari. Dapat totoong nangyari yung kinokomentuhan. At iyon ay iyong honest opinion. Hindi ka lang binayaran para manira. Kung hindi, totoo mo itong opinion at pagtuna. Tapos, so yan yung, dun sa mga notes, ako rin doon yung kaso ng Hustler Magazine. At dito ay yung tinatawag na parody or satire. So ang parody or satire ay isang uri ng komento at pagtuligsa at ito ay kasama sa protected speech dahil ito ay isang uri ng komento. So yung mga nakita niyo mga satire, may mga Twitter accounts at mga Facebook sites na kapag may alt, di ba alam niyo yung alt, Malacanang catering, ganyan. Yun ay mga satire at parody sites. So hindi yun, huwag mo sabing fake news yon dahil satire nga yon or parody. Ang ibig ng parody ay minamock niya ang isang public official or public figure sa pamamagitan ng exaggeration. So yung pinaka-latest yata yung sinabi nung isang parody site na pinatawag daw ni Lala Soto, MTRCB Chair sa Lala Soto si Vice Cantada sa kanyang McDonald's commercial. Na iyon ay ang naglabas nung tweet na yon ay alt something, alt GMA ba? Isang parody site. So lahat ng tao alam na parody yon maliban lamang kay Lala Soto na sumagot na sabi niya, hindi totoo yan, hindi totoo ang pinatawag ko siya. Parody nga yon. So, hindi sinasabing totoo yon kung hindi. Ikaw ay kinuputya. So, hindi mo na mababa ang iyong media literacy kung hindi mo alam na parody yun. Dahil lahat ng tao alam na parody site yung Twitter account. So, yun yung kasama yun sa fair comment. Meron ba tayong mga tanong ukol doon? Wala na.